Ayan, yung effects. Okay. Okay na. So ayan, ulitin ko po, magandang malamig na umaga po sa bawat isa. And it's good to see po yung bawat isa kahit na nag-uulan. And let's pray po for those na papunta pa lamang. So ngayon po umaga, may pag-uusapan tayo. And before I start, we live today, ngayon, sa panahon ngayon, we live in the times kung saan we are most connected. Ano ibig sabihin, Pastor? Sino dito may kakilala ka or friend ka sa Facebook, Instagram, TikTok, di ba ba? X, na hindi taga Manila, hindi taga Mandaluyong. Yung iba dito, may friend to from other countries, di ba? So today, we live in a world where we are most connected, and at the same time, namumuhay din tayo sa panahon kung saan tayo sobrang disconnected. Hindi nyo pa napansin? Sabi, we're connected online, either through Facebook, TikTok, Messenger, IG, pero disconnected ka sa mga taong nasa harap mo. Hindi nyo pa napansin? Nasa iisang bahay, nasa iisang bubong, nasa iisang sala, pero hiwalay kayo emotionally. Sabi nyo, we heart post yung mga post sa Facebook, but we forgot to say, I love you. We send stickers sa Messenger, but we can't express our hearts. Sabi ng social media that we should stay connected. Pero sabi ng Panginoon, we should stay grounded. And as we start, may tanong ako, alam niyo yung tanong ano? Have you ever, pagka sinabi ko po yung question, taas niyo po yung kamay niyo kapag isa kayo doon. Unang question, wala akong prize ha. Question lang. Benta. So, first question. Have you ever, taas po na kamay ha, pag alam. Have you ever eaten together but everyone was on their phone? Wala? Ako lang? Talaga? Hindi lang sa bahay sa kaibigan, sa ano. Yung kumain kayo sa labas, tapos lahat naka-phone. Okay? Bakit? Sometimes, we're together, pero hindi naman talaga nag-uusap. Kain tayo sa labas. Tapos pagdating doon, pare-pares Napapansin niyo po, pupunta kayo Jollibee. Ang dami ko makakain doon, tapos pares magkasal. Lagi pinapansin ni Karen yung pag-galing. Kumain pa sila sa labas. Bakit? Togetherness without connection actually isn't a relationship. Friend kayo sa Facebook, pero hindi kayo nag-uusap. Next! Have you ever texted or chat or DM someone na katabi mo lang? Katabi mo lang Tinext mo pa, chinat mo pa, tinag mo pa sa Facebook post, tinag kita sa post. Katabi mo lang Bakit? Di ba madalas na natin ginagawa yan? Bakit? It's easier to type than to talk. Sabi, the real love takes presence. Number 3, have you ever scrolled before praying? Guilty ako yan, gusto. Kasi minsan, mas nauuna si Facebook kaysa kay what we prioritize reveals what we value. Number 4, have you ever compared your life to someone online?
Kinumpara mo na ba yung buhay mo sa someone na nakita mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok? Guilty ako dyan. Dami ko nakikita. Sana sarap magkaroon ng ganun. Ano kaya kung meron din akong ganun? Nakakaingit minsan, no? Pero comparison kills contentment. Number 5. Have you ever posted something just for attention? Ako lang guilty lagi. Bakit? Validation feels good, but it's not satisfaction. Ano ba yung satisfaction? It's God's approval. Have you ever watched a show that made sin look okay? Nanood na ba kayo ng palabas kung saan pinapakita ng normal at okay lang yung kasalanan? Hindi ako doon. What entertains you eventually shapes you. Kung ano yung pinapanood mo palagi, sinishape niyan yung moralidad mo sa buhay. Tingnan niyo, yung dating sobrang pangit, sobrang dumi sa mata ng tao, dahil normalize ng mundo, sobrang normal na lang ngayon. Na kapag ikaw tumayo ka sa tama, ikaw pa yung nagiging mali. What entertains you eventually shapes you. 7. Have you ever ignored your family because you were gaming or binge watching? Yung tao na, lagi ako inaway ng tikaan. Lahat na kasi po. Sino nakarating na nun? Ewan na naman. Bakit? Kasi screens can steal sacred moments. Yung sobrang tagal mo, hindi mo na napapansin. Hindi mo na na-cherish yung time na magkasama kayo. Next, have you ever fought over a comment online? Sino dito may nakaaway online? Wala pa? Eh, si David. Buti pa si David. Hoy, mga young people, wala pa kayong inaway online? Bakit? Kasi hidden habits, kasi digital connection reflects heart disconnection. Dahil makipag-away, di ba daming ang keyboard warrior? Sinasabi nila. Next, have you ever lied about your online activity? Nagsinungaling ka na ba sa mga bagay na ginagawa mo online? Guilty ako doon. Hidden habits reveal hearts that needs healing. 10. Have you ever followed influencers more than following Jesus? Nagaya mo na ba yung mga phrase ng mga vloggers na pinapanood mo? Tapos wala kang alam na salita ng Panginoon? Have you ever followed influencers more than following Jesus? Have you ever stayed up late night watching reels, TikTok, scrolling sa Facebook, tapos paggising mo sasabihin mo, pagod na pagod ako? Sino yun? Sabi, 5 minutes. Eh, yung isang video, 10 minutes. Yun nagsasummarize ng mga movie. Tapos ano, hanapin mo pa yung kasunod kasi bitin. Marami sa atin, di ba? Yung sabi mo, matutulog na ako, inaantok na ako. Tapos mag-Facebook ka lang sa TikTok ka sa TikTok, papaantok lang. Maya-maya, hindi mo napapasin, 3 hours ka na nagsisistroll. Hindi ka pa inaantok. Hindi ka pa rin inaantok. Tapos pag-isip mo, bakit kaya pagod ako? Dami kong ginawa kahapon. Kasi minsan,
Yung dapat pahinga mo na, ginagawa mong screen time. Tapos minsan, kakagalan mo, nakakalimutan, pagod ka na rin mag-pray. Eto, have you ever said, okay lang ako, tapos nag-post ka naman ng something sad sa Facebook? O kaya nag-repost ka? Kaya people, nakikita ko ang post nyo. Pag kinumusta mo, okay lang mo pastor. Wala akong problema. Tapos yung mga post, Next, have you ever blocked anyone kasi galit ka? Yes. Oh, hindi? Bakit? Sabi doon, you can't heal what you keep avoiding. Paano binak? Siya ang makita eh. So mali ba yun? Ano sasabi ng Panginoon? Next, have you ever changed your view of love or sex because of what you watch? Nagbago na ba yung view mo about love or something na dapat ginagawa ng mag-asawa kasi sa mga bagay na pinapanood mo? Kasi culture shouldn't define what only God design. Bakit? Di nyo po napansin sa mga palabas ng Pilipino, di ba dati sobrang naging yung kabit. Pag napapanood sa TV, parang mas tama pa yung kabit kaysa sa legal, di ba? Although masama yung galing ng legal, pero kabit eh. Pero lately, kung napapanood ko po, nagmumubuan na sila sa kabit. Ano yung trend ngayon? Ay, hindi nyo alam. Pinapalabas ngayon, magnanay. Ginagawa, normal. Magnanay, magka-relasyon. And that changed yung mga bagay na dati tinatrato natin sacred, ngayon, hindi na. Have you ever hidden your online activity from your family? Next, have you ever felt jealous of perfect families online? Nainggit? Nagselos ka na ba? Kasi nakikita, kakatuwa naman sila. Kompleto sila sa picture. Bakit? Kasi their highlight reel isn't real life. Kahit perfect yan dyan, may struggles yan. Katulad ng family mo. Have you ever looked at something sinful just because it's trending? Tinawanan mo na ba yung isang bagay na alam mong mali, pero kakatawa mas ito eh. Pero dati, nung hindi naman nakakatawa yan para sa'yo. But ngayon, it's funny because it's trending. Entertainment without discernment leads to deception. Kasi may mga bagay na ginagawang katatawanan ng mundo para ma-attract yung attention mo. So yung dating masama para sa iyo ngayon nakakatawa na lang. Next, have you ever felt far from family even while together? Naramdaman mo na bang napakalayo mo sa pamilya mo kahit magkasama naman kayo sa isang bahay? Hindi mo makausap. Physical presence doesn't equal emotional connection. Hindi porket magkasama kayo sa isang bahay, ibig sabihin, connected kayo emotionally.
Have you ever realized you scrolled more than you pray? Na-realize mo na ba, dumating na ba sa point, parang pangarap tayo lang, kung araw na ako nagpe-Facebook, di mo na ako nakapag-pray, di mo na ako nakapag-devotion. And then lastly, have you ever felt like losing yourself online? Parang yung mga pinapanood mo na sa Facebook ay natitinta kung sino ka. Your identity isn't in followers, but it's following Christ. Pastor, ano yan? Wala lang. Gusto ko lang magtanong. Kasi nag-iisip ako ng props eh. So, what did we see? Yung online, Facebook, Mobile Legends, TikTok, hindi lang yan affected yung mga bata. You see, when I ask those questions, alam nyo, kahit sa mature citizen, sa young pro, sa may asawa, sa bata, lahat tayo affected. Kasi nga, we live in a world right now, in the generation now, na sobrang connected natin sa mga tao, but that makes us disconnected lalo. Tatlong bagay lang po yung gusto kong maintindihan. And let's all stand, basahin natin yung verse. This is the verse. It's found in Romans chapter 12, verse 2. Yan. Babasahin ko po, so nila ako na yung mga mata. Sabi niya, Romans chapter 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ulitin ko po, Romans chapter 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po for this wonderful morning, Panginoon, na binigay niyo po sa akin. Thank you, Panginoon, na dala niyo po kami dito. Thank you, Panginoon, kasi binigyan niyo po ulit kami ng pagkakataon makalapit sa inyo, makasamba, Panginoon. And as we take this time, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, ikaw yung mag-usap. Salita mo pa lang po yung maibahagi, Panginoon. Panginoon, kausapin niyo po kami, basagin niyo po yung puso isip namin, Panginoon. Let it be open, Panginoon, to your word, to your message, Panginoon, this morning. Ikaw po ang may taas, this is your prayer. Amen. Pwede po tayo po. So, tatlong bagay lang po yung gusto kong ibahagi. And this is found lahat dun sa verse. Una, gusto ko maintindihan, right now, we do have a corrupted culture. Nabubuhay tayo ngayon sa mundo na sobrang corrupt ng culture na tinuturo sa mga anak. Hindi po, pati sa atin. Yan yung sinasabi din sa verse na pattern of this world. That's the pattern right now. And real talk, may pattern talaga yung mundo. At kung hindi ka maingat, madali kang masusunod dun sa pattern na yun. Kung hindi ka grounded sa Panginoon, ang daling masuway kung saan ka dinadala ng pattern ng mundo. Ano yung pattern ng mundo ngayon? It's fast, it's loud, and it's filtered. Gusto ng mundo ngayon, lahat instant. Instant fame, instant love, instant success. Kaya nga diba parang sa mga young people, paano manligaw ngayon? So sa chat, instant. Instant love, instant success. Lahat gusto instant, lahat gusto mabilisan. Pero wala talaga instant na transformation. Diba minsan sa mga magulang, pag pinagsasabihin natin yung mga anak natin, hindi wala. Kasi wala po rin. Marami kami ang po. Minsan gusto natin magbago agad sila, di ba? Pero what we need to understand is, wala namang instant transformation. It all goes through the process. And ang sabi ng culture ngayon,
in the last few weeks na-discuss nga, diba? Ibang idea is, as long as you're happy, ano sabi ng mundo? You're right. Basta masaya ka, gawin mo. Basta hindi ka nakakatapak ng iba, go. Push. Sabi, love whoever you want. Live however you want. Di nyo napapansin, yan yung tinuturo ng mundo ngayon. Walang pasagan ng trip. Kung anong trip ko, gagawin ko. Pero ang problema, kapag yung katotohanan mo based sa trend ngayon, ang problema, hindi ka magtatagal. Bakit? Kasi pag nagdaos yan, pag lumampas yung trend na yan, hindi ka na trending. Kasi doon nakabase yung pagkakakilanlan mo. Sa TV, sa mga napapanood natin ngayon, sa Facebook, sa TikTok, halos lahat ng mali ngayon ginagawang normal. And you can see that. Sa lahat, lust becomes romance. Rebellion becomes freedom. Greed becomes goals. And disrespect becomes self-expression. Yan yung tinuturo ng mundo ngayon. Yung dating bastos, ngayon it's romantic. Yung dating rebellion, yung dating pagre-rebelde, ngayon that's freedom. Yung dating greed, yung pagiging sakim, ngayon goals na yan sa buhay. Yung dating disrespect, nag-express na ako ng sarili ko. That's what the world teach today. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ano sabi sa verse? Do not conform. Huwag kang makikiayon sa pattern ng mundo. Huwag mong kopyahin. Kasi habang ginagaya mo yung mundo, unti-unti kang nawawala sa hulma ng Diyos. Nawawala ka doon sa design, kung ano ka dinesign naman. Sabi nga, nung isang pastor, next mga kayo to, hindi matas yung ano yun. Carpet. Next. Yeah, next. 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 Sabi ka nito, kung puro world content ang laman ng feed mo, huwag kang magtataka kung si God content nawawala sa'yo. Kung sa Facebook mo, sa TikTok mo, ang lumalabas, puro worldly content. Kasi yung mga pinapollow mong vlogger, puro yun. Huwag kang magtataka. Bakit ang hina-hina ng faith mo? Bakit konting problema lang, basag na basag ka na? We're not into saying hindi totoo yung depression, hindi totoo yung anxiety. That's all right. Pero, ano ba naman ang faith mo? Ano ba yung pinapakain mo sa spiritual life mo? Kung puro TikTok, trends, chismis, toxicity, ang pinapakain mo sa utak mo, paano magkakaroon ng puwag yung truth ng Panginoon dyan? If that's what you do, what you get all day, paano pa magkakapuwang si Lord dyan? We scroll more than we share stories. We follow influencers more than we follow Jesus. We copy the world's version of love instead of Christ's definition of it. Mas gusto natin sundin yung definition ng mundo kasi mas masaya yun. Pero tandaan, hindi lahat ng trending ay tama at hindi lahat ng tama ay trending. Yan yung tinuturo ko. Ang mga pamilya na grounded kay God, hindi ginagawa yung ginagawa ng mundo. Kasi dala nila
yung salita ng Diyos saan man sila magpunta. Families grounded in God don't copy the world, they carry the word. Kasi habang ang mundo nagbabago, ang word ni God never magbabago. Ang pamilya na nakaground sa salita ng bagyo, kahit, or sa salita ng Panginoon, kahit anong bagyo, hindi siya nalilignan. Do not conform to the pattern of this world. Second point, sabi ng Apostle Paul, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi ni Judah Smith, transformation is not behavior modification. It's heart renovation. Yung transformation po, hindi yung pagbabago ng ugali. That's pagbabago ng puso mo. Kung yung dati mas mahalaga sa iyo, ngayon mas mahalaga na sa iyo yung Panginoon. It's not a change in attitude. Kasi pag ugali lang yun, pwede mo matutunan din. Pero pag puso yung binago, lahat nagbabago. Transformation isn't a one-time event. Hindi ito yung pagka-camp, pagka-Sunday, after mo makinig ng preaching, after mo, it's a lifestyle. Hindi siya instant, hindi siya katulad ng mundo na tinuturo na magbago ka. It's intentional. Lord, gusto kong magbago. Lord, gusto kong ma-transform. You do it. Sabi nga niya Apostle Paul, you die daily. Sabi ni Paul, diba? Be transformed by the renewing of your mind. Yung transform mo dyan sa Greek, hindi siya past tense. It's present. Patuloy, tuloy, tuloy na nangyayari. So yung transformation dyan, hindi porket tinanggap mo na yung Panginoon, hindi porket nag-church ka, hindi porket nag-devotion ka, hindi porket nakinig ka ng preaching, nag-lead ka ng worship, kumanta ka sa Panginoon, that's done. Transformation is ongoing. Patuloy, tuloy, tayo, binabago ng Panginoon. Parang ano yan cellphone. Yung cellphone mo, kapag ka hindi mo in-update, ano mangyayari? Lahat naman dito may cellphone, di ba? Eh lahat dito ng cellphone may app na nakaka-connect sa internet. Ano mangyayari kapag yung cellphone apps mo hindi mo in-update? Ka-crush. Hindi gagana. Magloloko. Mabagal. Same thing din sa atin. Kapag hindi tayo updated sa salita ng Panginoon, what happens to our spiritual life? It crush. Hindi gagana. Kaya pagka nagka-problema, yung cellphone na hindi updated, mabagal. Ngayon, pag tayo hindi updated sa salita ng Panginoon, it slows us down. Transformation means God is renovating your mind. Unti-unti, binabago ulit ng Panginoon yung pag-iisip mo. At kapag nag-renovate si Lord, minsan talaga, may mga bagay na kailangan gibain. Pastor, ganito na yung minalakihan ko eh. Pero paano hindi sinasabi ng Panginoon? What do you do with it? Maling pag-iisip, minsan pride natin, minsan comparison, bitterness, insecurity. Medyo messy pag nag-renovate si Lord ng utak natin, ng buhay natin. But it's beautiful. Masakit, but it's beautiful. So, paano yun? Hindi, yung transformation po, hindi siya tungkol sa pagiging mabait. It's about totally surrendering your life to God. Hindi try harder. It's trusting deeper sa Panginoon. That's transformation. So, paano namin i-apply yan? Meron po kayo family, nandito ba na wala? You start doing devotions together, kahit may lang. Mag-share ng isang verse
sa family GC nyo. Basta hindi naman nila binabasa eh. You keep doing it. Palitan minsan yung panonood mo sa Netflix, sa TikTok, sa Facebook, ang prayer time as a family. Sa mga parents, minsan po, kailangan natin makinig muna bago mag-preach. Sa mga anak, kailangan yung mag-honor more than and argue less. Makinig muna bago sumagot. Because when your mind is renewed, your heart follows. Kapag binago na ng Panginoon, takbo ng pag-iisip mo, your hope is. And next slide naman. And when we let God's Spirit renovate our thinking, we start to see our families not as frustrating, but as gifts worth fighting. Nilagyan ko ng ganun yung 4. Kasi pag tinapos mo sa 4, di na magra-rhyme. Eh, sasabihin ng mali yung grammar. So, sinigit ko pa rin yung 4. Kapag ka hinayaan mo yung Panginoon, binago yung takbo ng pag-iisip mo, yung dating pamilya mo, lagi mong kinainisan, lagi mong kinainitan ng ulo, you will see it like that. You'll see, etong pamilya na to, binigay sa akin ng Panginoon, regalo sa akin ng Panginoon, it's worth fighting for. Ano man yung mangyari. Isa sa pinapasang bill ngayon sa government natin is divorce bill. Sabi doon, pagka ayaw mo na, kapag pagod ka na, kapag ka hindi mo na gusto yung mga nangyayari, you leave. But when we let God renovate our mind, hindi tayo abot doon. Pastor, ang lalim naman nun, divorce. Ito also apply sa bahay nyo. Bakit laging mainit ulo mo sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo? Kasi you don't let God renew your mind, transform your mind. But when you let God transform your mind, you won't see them as that frustrating. And that's continual change. Kapag hinayaan natin yung Panginoon, baguhin tayo araw-araw. That's transformation. And then lastly, change calling. Habang nag-iisip ako ng preaching, yan, naisip ko, ano kaya kung si Apostle Paul nabuhay ito this time? Ano kaya laman ng Facebook niya, tsaka ng mga social media niya? Kaya nag-isip ako, so nag-ano ako, hindi nababasin. Yan, kaya depende naman yan, no? Kung si Apostle Paul merong Instagram, bago siya makakilala sa Panginoon, baka ito yung laman. Found more believers today. Time to clean up this mess. Bakit? Konting background. Ano ba si Apostle Paul bago siya maging Apostle Paul? Ano pangalan niya dyan? Saul of Tarsus. Sikat si Apostle Paul dati. Para siya isa sa mga influencer na pinapalaw natin. Ang daming nakikinig sa kanya. So, ganyan nyo naman, piling ko lang naman kung ngayon, si Apostle Paul is still Saul, and he still persecutes Christian, isa yan sa laman, piling ko lang, ini-imagine ko lang naman, isa yan sa laman. Tapos, yung next nga ko ito, katabi nga. Siguro ito yung laman ng ano niya, yung plema ko ito Ito. Yan, FB story niya. Siguro ito yung laman. Yan. Grabe, dumadami na naman itong mga followers ni Jesus. Kailangan nang itama ito. Akala nila kasi sila yung tama. Justice. Law and order. Fighting for truth. Di na po napapansin?
Pag ikaw, Kristiyano ka, minsan ganyan yung, ano yun, di ba? Di mo naman kailangan, pwede nyo paniniwala kung sana. Minsan yung mga mali, sila pa yung nag-uumbat tama. Kasi paniniwala nila, tama sila. Same thing din. During those times sa Acts chapter 2, yan din yung paniniwala. Acts chapter 9, verse 1 to 9, yan din yung paniniwala ni Saul. Tama siya. Yun yung tama, yun yung pangatawan, yung tataywan ko. Next level. Kung meron siyang Instagram, siguro ito yung post niya. Sabi niya, authorized na to arrest mga fake believers. And the next level, cleaning up the city from these followers of Jesus. Isipin nyo, kung ganyan si Apostle Paul today, or si Saul today, ang dami niyang followers. Baka isa dito sa atin, magpapalo pa sa kanya eh. Bakit sikat siya? Trending yung ginagawa niya eh. During those time, trend dati, mag-persecute ng Christians. And what if after, ano ba nangyari? When Saul was walking, ano naman nangyari kaya? Ini-imagine ko din. Ano kaya nung naging Christian na si Saul? Next kaya. Ano kaya magiging laman ng mga post niya? Ano nga? Kung ako nga, pinatawad ni Lord, kaya ka rin niyang baguhin. Play mo kayo, by the way. We got dust on the fire. Ngayon ay naman ng na-imagine nyo? Next mo ito. If Saul lives today, now, on that dusty road to Damascus, a light stopped him. Si Saul to, naglalakad siya, pupunta siya to Damascus. And then a light suddenly stopped him. And a voice said, Saul, Saul, why are you persecuting me? And in that moment, next slide again. And in that moment, everything was. Lalakad si Saul, sabi niya, ready na akong gawin yung trending gawin ngayon. And then, light suddenly stopped him. And then everything paused. No status updates. Walang post. Walang private. Just silence. Yun na lang naman ni Apostle Paul. After silence, he surrendered. Doon sa katahimikan na naranasan ni Apostle Paul, God started working. He blinded Saul so he could open his eyes. He broke him so that he could rebuild him. He silenced him so he could send him. Minsan, darating sa point, gagamitin ng Panginoon yung problema mo sa buhay. Yung mga pains na meron ka ngayon. Just to let you stop and pause for a moment. Waitings. Isipin mo, Lord, bakit ganun? Hindi ko alam kung anong iniisip ni Saul during that time nung bigla siya nagulat. But sa times na sobrang pinatahimik ng Panginoon yung mundo niya, narinig niya yung boses ng Panginoon. He stopped everything, lahat ng trend. He stopped. Bakit? Hindi niya nakain. Nabulag siya.
When Saul became Paul, he didn't just change his religion. Binago niya yung dahilan kung bakit siya nabubuhay. That's change calling. He went from canceling Christians during those times, ano ginawa niya? To creating churches. Sino mo, dating pumapatay, nagpapatay ng mga Kristiyano, ngayon nagtatayo ng mga simbahan. From destroying faith to defending it. From persecutor to preacher. When Jesus transforms you, He doesn't just change your name. Binabago ng Panginoon yung nature natin. And pastor, ano yan? Paano ko siya i-apply? Paano ko ba siya, anong dapat kong maintindihan? And then, in this wilaya, may tatlong C on how we should stay grounded. Kasalitaan mo. First, check your heart. Tanungin mo, sinishape ba ako ng Panginoon o yung puso ko by Christ or by culture? Is my heart being shaped by Christ or by culture? Before you check your feed, you check your faith. Real transformation starts when we stop scrolling for approval and start seeking God's presence. Real transformation starts when we stop scrolling for approval and we start seeking God's presence. Pangalawa, connect with your family. Turn moments into memories. Eat together, laugh together, pray together. God didn't call you just to live under the same roof. He called you to live with the same love. Nung bata ko, every morning, si Papa po, hindi po siya Kristiyano during that time. Pero every morning, meron siyang isang CD sa namin na piniplay. And yung CD na yon, hindi ko alam bakit meron siya nun. But it's a list ng song ni Don Moe. Isa to sa song na laging gumigising sa amin tuwing umaga. So, siguro hindi big deal. Kasi nagpapatugtog naman talaga yung mga magulang dito pag umaga. Ang title ng song na to, Be Magnified. Kaya tayo mga may lyrics. And every morning, every morning, laging piniplay ni Papa yung CD na yun. Kasi si Papa po, 12 kami magkakapatid, si Mama namatay when I'm 7. So 12 kami magkakapatid. So si Papa lang yung bumuhay sa amin. Hindi siya nag-asawa ulit. Although nandigo siya, pero nabasted. Well, mag-isa lang siya. And pastor, ang trabaho ni Papa? Ang trabaho mo ni Papa during that time is construction worker. So, we're not well off. Nung bata ako, nag-uulam kami ng ng chichirya. Yung tagpipiso dati, ewan ko ngayon magkano na 2, 3. Papabili na kami Papa ng ulam. Ako naman tuwan-tuwa. Bibigyan niya ako 20 pesos, bibili ako isang pack nung lechon manok. Tapos pipiliin ko ba yung mahang. Kasi yun yung ulam namin. But I never say it at that time, hirap-hirap namin. Ngayon na-realize ko, hirap pala namin dati. Pero during that time, hindi ko naiisip yun. Pagka sweldo ni Papa, ang gagawin sa amin, bibilan niya kami ng mga trending na laro. Naalala ko? One time, binili niya kami ng Beyblade. Kami lang po tatlong punsong pinakamaliliit. Tapos, binigyan niya kami ng Crush Gear. That's so vivid sa isip ko na naalala ko
ko yung mga bagay na yon. And again po, hindi kami mayaman. 12 kami magkakapatid. Trabaho ni Papa Construction. I don't know how much yung sinasahod niya. But those moments, ngayon, they're memories na sa akin. Gusto na naman yun. Paano kumikilos yung Panginoon? And before continue ko, lastly, cultivate your spirit. Feed your soul more than your sleep. Read the Bible together. Worship as a family. Talk about what God is doing. Because when your spirit is strong, your home stays grounded. No matter how noisy the world gets. Alam niyo yung amazing about Saul's story? Si Saul, during that time, hindi naman niya hinahanap si Jesus. Ready nga siyang persecute. But Jesus came looking for him. Si God mismo. Siguro ikaw yun today. You weren't planning to meet God here. Gusto mo lang mag-church. In-invite ka. O kaya kasi Sunday. Pero it's not really your goal to meet God here. But you plan to meet God. Kailangan ng Panginoon na nandito ka, nakikinig ka. Because He loves you too much. To let you keep scrolling sa buhay unchanged na hindi ka nagawa. Maybe you've been conforming sa mundo without noticing. Letting culture disciple you more than Christ. Chasing connections but losing conviction. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon, I can renew your mind. I can restore your family. I can rewrite your story. Now, before you pick up your phone again, pulutin mo naman yung faith mo. Before you scroll again, seek Him again. Hanapin mo muna yung Panginoon. Because what you need isn't a new feed. Hindi bagong post, it's a new fire. Di mo kailangan ng bagong follower o mag-follow ng panibago. Kailangan mo yung Panginoon. Siya yung sundan. You don't need another filter. What you need is freedom. Yung parehong Panginoon na kumita kay Saul, siya din yung Panginoon na willing kitain ka din. Hindi naman nag-aas si Lord ng perfection. Ang inaasang Panginoon, surrender. Tayo pa tayo lang. Let's make it a prayer. Lord, Jesus, baguhin mo naman ako. Lord, disciple mo naman ako. Sobra na akong nadi-disciple ng mundo eh. Change me. God, may Panginoon, baguhin mo ulit. Make me new again, Panginoon. Because when my heart is grounded, Panginoon, sa iyo, my home is grounded. When my mind is renewed, my world will be transformed. Pwede po kasi yung lyrics ng song. So, title niya, Be Magnified. This is a song na gumigising sa akin every morning nung bata ako, bago pumasok si Papa sa trabaho. Siguro hindi alam ni Papa na tumatatak to sa akin. Kasi gigising siya 6:30, pasok niya sa trabaho alas 8. So from around an hour, pinapakinggan ko yung paulit-ulit. Hindi ko na naman pinapansin siya dati. Pero ngayon tumatatak sa isip ko. Let's turn those moments na kasama natin ang
pagdating ng panahon, aalalahanin mo. I really enjoyed that time I have. Sabi dyan, I have made you too small in my eyes. Lord, patawad. Next slide. Yeah. And then sabi nyo sa lyrics, Lord, sa chorus, be magnified. Lord, be magnified sa buhay ko. Lord, kasi puro mundo na lang. I have made you too small in my eyes. Panginoon, patawad. Let's make that a prayer. Di ko alam kung anong lagay ko, kung nasan ka. Are you on that road to Damascus right now? Papunta ka doon, gawin yung trend na tinuturo, gustong pagawa sa iyo ng mundo. Baka nandito yung ilaw. God is willing to reach you right now. He wants you to stop. Pause for a moment. Huwag mo munang itindihin sasabihin ng iba. Anong sasabihin ng mga tao? Sa messenger mo, sa TikTok, sa Facebook, sa bahay nyo, sa school nyo. Stop thinking about it. And just pause. And in that silence, you'll hear the voice of God. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, patawad. We have made you too small, Panginoon, sa aming pamilya. Sa sarili ng buhay, sa trabaho, Panginoon, sa school. You're the least of our priorities, Panginoon, patawad. Panginoon, thank you for reminding us. For reminding us to always choose to follow you. Panginoon, help us. Transform us, Panginoon. In your mind, Panginoon. Ayaw po namin, Panginoon, na sumabay kami dun sa agos ng mundo. Sa tinuturo ng mundo, kung saan papunta yung mundo, Panginoon, gusto namin pupunta kami sa iyo. Panginoon, thank you for meeting us here. For letting us pause, letting us realize, Panginoon, those moments, Panginoon, na lumalampas na namin. Panginoon, I don't know. If meron dito ang family struggling to live. Meron dito, Panginoon, young people, young pro, mag-asawa, mature citizen, Panginoon. Di ko alam, Panginoon, kung sino may bigatin today. But you know our hearts, Lord. Alam niyo po lahat yun. And as we meet you today, binibigay po natin. Panginoon, kung meron po dito, Panginoon, wala pang relationship sa iyo, Panginoon. Gamitin po yung oras na ito para kilalanin mo. Kilalanin ang ginawa mo sa buhay mo. Paniwalaan, Panginoon, na totoo ka at yung pag-ibig mo. Kaya ano po yung panalangin ko? Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isang dito hindi makakita. I hope and pray, Panginoon, that this reminder, Panginoon, ng pinapupuntahan ng mundo, yung patuloy na pagbabago sa amin, Panginoon, help us understand, Panginoon, we need you more right now. Help us magnify you, Panginoon, sa